tayo po sir, bilang mga journalist po sir, mahalaga po yung pagkuha po natin sir ng exact, ng concise po na translations po ng mga press releases po na ginagamit po natin in writing articles. So sir, paano nyo po sir na-apply yung mga natutunan nyo po sir during your study sir sa pagsasalin po sir sa current work nyo po ngayon? Well, I, I need to be honest na yung ginagawa ko ngayon, it's not journal. But I spent yung pagiging journalist for like 9 years naman with ABS-CBN before I moved to Meralco. Na nag-write din ako ng press releases. Okay, but for the media. So hindi na ako nagsusulat as a media, but I'm writing for the media. So yeah. But kung ano yung natutunan ko sa journalism school ko sa UST, one, hindi kasi heavy into Filipino yung journalism sa UST. So hindi kami masyadong exposed in terms of Filipino writing o pagsasalin man ng balita sa Tagalog or sa Filipino. Pero sa ABS-CBN naman, mas heavy din kasi yung .com since doon ako nag-stay or nag-work for like 8.5 years. So, mas heavy din kami sa English. Siguro, yung natutunan ko lang nung high school, nung nagsusulat ako for like campus journalism, doon ako mas na-expose sa pagsusulat ng Tagalog. Ano bang nadala ko? Yun, well, una, yung grammar. Okay, tamang grammar, yung bantas, para sa pagsusulat ng mga, like, yung pagsulat ng balita, pagsalin din ng balita, lalo na kapag galing ng English, yung mga information na nakuha ko, tapos gagamitin ko siya sa Tagalog or sa Filipino. And then, ano pa ba? Meron din yung pagkakaroon ng, yung mas simple, mas madaling maintindihan ng tao, yung isusulat ko. So, lalo na yung journalism naman, like in real-life journalism, dapat kasi nauunawaan yung balita mo. So, whether or not it's English or in Filipino language, dapat yung mga salitang gagamitin mo pang-ordinaryong tao. Para mas maintindihan nila yung kwento, mas maintindihan nila yung balita na ibinabahagi mo. So, yun. So, in translation po, sir, sa mga English text po into Filipino sa pagsusulat niyo po, as a journalist po, may mga times po ba na nahihirapan po kayo, kahit isang professional na po kayo, in translating po yung mga English text po to Filipino and writing it po? Oo naman, mahirap. Lalo na mayroon sarili kasing, syempre, it's a different language. Ibang salita yung Tagalog. Hindi lahat sa lahat ng pagkakataon direct yung translation o yung pagsalin natin ng salita. So, maraming salita na ganito siya ginagamit sa English, pero iba siya sa translation sa Filipino. Marami rin pagkakataon na kapag tinatranslate mo yung isang English phrase or English sentence, mas mahaba siya pag sinusulat mo siya sa Filipino. I think isa yan sa mga challenge, lalo na kunwari headline. Sa pag-headline, syempre yung headline natin mas maikli, di ba? Mas concise, mas brief compared to the entire article. So pag sinalin mo yung isang English na article into Filipino, sometimes yung headline mas mahaba siya. So mas kailangan mong mag-isip ng paraan para mas mapaikli siya na hindi nako-compromise yung mismong meaning or yung mismong idea ng English sentence or English headline. So, our next questions po, sir, related po dun sa question po na is, sir, may mga strategies po ba kayo na ginagamit para po mas mapadali po and mas makuha nyo po in exact po na diwa yung mga sinasali nyo pong text po, sir? So, pag kinailangan na namin, like, hindi na namin alam kung paano siya itatranslate o isasalin or kung tama ba yung pagsali namin, we refer to that. So, yun yung diksyonaryo ng KWF. Kapag hindi pa rin kami sigurado, ang ginagawa ng boss ko nun sa ABS, tumatawag siya sa kakilala niya sa KWF. So, para i-search itanungin kung tama ba yung, ganun ba talaga yung gamit, or pwede bang ganito yung gamit. Ganun yung ginagawa namin practice sa ABS. So, I don't know for other newsrooms kung paano sila magtrabaho pagdating sa pagsasalin. But siguro personally din, basa din talaga. Kailangan magbasa ka ng maraming balita na nakasulat sa Tagalog. Kunyari, ako, ginagawa ko dati, nung, like, especially nasa media ako, nagbabasa rin ako ng Filipino counterpart. For example, yung mga tabloid, kung paano nila sinulat yung same topic. Diba? Kunyari, balita tungkol sa
speech ni Marcos. So, syempre sa Inquirer, sa Star English Star, kaya sa ABS-CBN News, titignan ko ngayon sa TV Patrol, sa 24 Oras, or kahit sa mga tabloid, paano siya nasulat or paano siya binalita. Kasi same naman sila ng topic. So, para lang makuha ko kung paano siya in Tagalog siguro. So, last question na lang po, sir. So, sa tingin niyo po ba, sir, mahalaga po yung ano po, yung way po ng pagsasalin or yung pagsasalin itself po sa profession po natin as a journalist po, sir? Oo, kasi yung journalism is communication. So kailangan ang tawag dito, communicate ka ng maayos sa target audience mo. So sa case natin, it's the media, it's the public, since sila yung kinikater nating audience. So mahirap na hindi malinaw yung sinasabi natin. It's not just Filipino language, even the English. Kung English yung language na gusto mo sa pagbabalita, dapat malinaw yung English mo. Kung gusto mong isalin siya into Filipino, dapat malinaw at maayos yung pagkakasalin mo. Kasi ang pinaka-essence ng balita na sinusulat natin ay para maintindihan ng tao. So kapag hindi siya naiintindihan ng tao, walang sense yung balita mo. So, it's always the people. So, ganun din sa paggamit ng salita, pagsulat ng mga sentences or mga pangungusap, kailangan naka-angkla lagi, naiintindihan ba o nauunawaan ba to? Mauunawaan ba ito ng publiko na magbabasa? And remember, hindi lahat ng tao sa Pilipinas ay literate or well-versed. So, whether that is Filipino or English. Di ba? Hindi lahat ganon. Lalo na sa atin, mas dominant sa atin yung Filipino language. Lalo na yung masa yung sinusulatan natin. So mas malapit sa kanila, it resonates with them yung Filipino language. So, ako si Sophia May Arellano. Graduate ako sa Bulacan State University ng Bachelor of Arts in Journalism last year. Sa kasalukuyan, mayroon akong 3 posisyon na pinagkakaabalahan sa buhay. Isa akong media analyst ng Red Bull. Media analyst ako ng Red Bull Media. And media analyst din ako ng Meltwater Solutions. Yung dalawang yun ay parehong international news media companies. Ang una ko pong katanungan is, paano niyo po na-apply ang inyong natutunan? Kasi bilang estudyante na rin po ng journalism dito sa Bulacan State University, paano po yun nakatulong para sa kasalukuyan niyo pong pinagkakaabalahan? Paano po nakatulong yung asignatura ng pagsasalin sa iba't ibang disiplina para ma-work out niyo po ng maayos yung trabaho po na inaata sa inyo ngayon? Ayun, sa pagsasalin, sa kurso kasi ng pagsasalin sa disiplina at iba't ibang larangan, doon namin natutuhan na ang pagsasalin na hindi lang salita tungo sa isa pang salita, kundi kung paano mo i-contextualize yung isang bagay o yung isang halimbawa, isang forma ng pakikipag-ugnayan sa iba, pakikipagtalastasan. So, ngayon, ayun nga, diba, 3 iba't ibang disiplina, although nasa iisang larang tayo, 3 iba't ibang disiplina yung araw-araw kong nakakasalamuha o araw-araw kong pinagkakaabalahan. So, yung pagsasalin mula sa kung paano ko ito naiintindihan at sa kung paano ito dapat maintindihan, malaking parte yung asignatura na to. Ayun, naging malaking parte siya kung paano ko mas na-deliver yung hinihingi sa akin. Kasi halimbawa, bibigyan ko kayo ng konteksto. Halimbawa, hinihiling sa akin ang isang sport news. Ngunit ang sport na hinihiling sa akin ay hindi ako familiar o hindi familiar ang isang ordinaryong Pilipino sa sports na yun. Halimbawa sa Formula 1, hindi naman ganun kakilala ang Formula 1 sa Pilipinas. So, o kaya ang mga snow or winter sports. So, sa paraan ng i-contextualize mo ang isang bagay o isasalin mo yung isang plataforma sa
Isasali mo yung isang plataforma sa kung paano mo maiintindihan at paano hinihiling na maintindihan sa'yo. Yun yung maibibigay sa'yo ng asignaturang to. Kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon, Filipino yung magiging medium ng pakikipagtalastasan mo sa kanila. Lalo pa kung halimbawa kung sa ibang bansa o sa ibang nasyonalismo ka makikipag-usap o makikipag-connecta. Ayan. Bagamat kayo nga po ay nasa professional na setting na, meron po bang mga punto na bilang isang mamamahayag is nahirapan po kayo or meron pa rin bang kalituhan pagdating po sa pagsasalin ng wika? Oo, kasi tingin ko palagi naman yung ganong mga pangyayari. Hindi natin maiiwasan yung mga ganong pangyayari kasi, ayun nga, gaya ng sinabi ko, hindi sa lahat ng pagkakataon makukuha mong makipag-usap dun sa mga tao, sa mga sektor na naiintindihan mo o naiintindihan ka. So, doon napapasok yung pakikipagdisiplina. Yung parang papasukin mo yung disiplina na meron sila. Kasi yung discipline na halimbawa ngayon katulad ng binigay yung example kanina, sports discipline siya. So, ikaw na ordinaryong mamamayan, hindi mo siya mapapasok at hindi niya mapapasok yung discipline na meron ka. So, magkakaroon ng barriers at doon kayo hahanap ng common ground o yung kung sa mas mababaw na pang-araw-araw natin inaano is yung lingua franca. So, kapag meron kayong naging lingua franca sa inyong dalawa, kahit magkaibang disiplina yung meron kayo, magtutugma tapos doon kayo magkakaroon ng mas better na communication. May mga estratehiya po ba kayong ginagamit kapag kayo po ay nagsasalin para po makuha niyo po ang pinaka-eksaktong diwa po ng gusto niyo iparating? And sa pagsasali naman kasi, mas mabilis mong makukuha yung disiplina ng isang tao o ng isang topic o ng mismong discourse. So kung aalamin mo kung ano yung pinagmulan o yung mismong nature ng mismong discipline na yun. Halimbawa, kapag halimbawa hindi mo nga maintindihan yung disiplina niya. So, panigurado magsasaliksik ka. Panigurado hanggat may pagkakataon, aalamin mo kung ano yung disiplina yun bago ka tumungo kung isa kang mamamahayag. Kasi ikaw, mamamahayag ka. Trabaho mo o inaasahan sa'yo na bago ka sumabak sa field, nakapaggawa ka na ng mga pananaliksik. Pero halimbawa, nasa isang pagkakataon ka na, nasa isang ordinaryong pangyayari ka na hindi mo inaasahan, na hindi tugma yung mga disiplina na meron kayo. Maintindihan nyo yung isa't isa by physical gestures, yung mga non-verbatim na meron tayo. Tapos, halimbawa din naman, maaari nyo ring tanungin. Magsimula kayo sa lengguwahe. Magsimula kayo halimbawa, kung maiintindihan, kung meron na kayong lingua franca by language, mas magiging madali na magkaroon kayo ng lingua franca by discipline. Sa tingin niyo po ba ay mahalaga ang pagsasalin sa larangang ito? Oo, kasi, ayun nga, nasa komunikasyon kasi tayo. So, kahit saan kang pumunta, kailangan ng komunikasyon. Ultimo pagising mo hanggang sa pagtulog mo, nakikipag-communicate ka. Kahit nga sa panaginip mo, nakikipag-communicate ka. So, yung pagsasalin, yung pag-alam sa mga iba't ibang disiplina na natural na siyang nangyayari sa atin. Hindi man natin dati pa alam na, nasa ibang disiplina pala ako, umaalam na pala ako ng ibang nature, ng ibang sektor o ng ibang larang na hindi natin tingin na masasakop natin. Halimbawa, magkakaroon kayo ng basic programming. So, iniisip niyo sa CICT lang sila. Pero, aalamin nyo kung paano mag-programming, aalamin nyo kung paano mag-video editing, and knowing their jargons, knowing kung anong klaseng disiplina yung meron na tinatahak nila, even sa sports, even sa kung ano man. Papasok yung pakikipagkomunikasyon at yung matutuhan kung paano mag-adapt agad sa iba't ibang disiplina. Isang lakas siya ng isang nag-aaral sa communication o ninyo bilang mga journalism students.